tungkol sa mga kababaihan. Ang mga lider ng komunidad mula sa iba't ibang anti-mining na lugar na sinilunsad ang Hell Week ng Alyansa Tigil Mina ngayong Lunes, Marso 9 na nagtataguyod ng pagtatapos sa mapanirang mga gawain ng pagmimina. At sa lahat Ang kaganapan ay nagbigay diin sa mga alalahanin tungkol sa pagdami ng mga permit sa pagmimina sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang mga epekto nito sa kapaligiran at lipunan, lalo na sa kabuhayan ng mga kababaihan. Ang mga lider mula sa mga apektadong rehiyon tulad ng Leyte at Romblon ay nagpahayag ng mga negatibong epekto sa agrikultura at nanawagan ng interbensyon mula sa gobyerno. Ngunit patuloy nga po ang laban dahil nga po nandyan po yung Approve MPSA. Kaya po patuloy nga po ang panawagan namin na ito ay makansela na. Na sabay-sabay nagmimina 24/7. So, ma-imagine nyo kung gaano kalala ang epekto nun sa mga komunidad na kapalibot sa mga minahan. And we welcome his pronouncement na magkaroon ng investigation. At yun yung inaantay namin at naniniwala kami na hopefully ang resulta ng investigasyon ay talagang magbibigay na ng kasagutan sa matagal na pong dinadaing ng mga taga-Humunhon. Naman po sa Manicani Island, nakakalungkot lang po kasi yung 4 na barangay captain namin is pro-mining. So wala talaga kaming maaasahan doon. But nitong huli is nagpapasalamat kami sa barangay namin mismo na siya ay hindi siya pumirma ng tree cutting permit. Kasi sa ngayon is kumukuha sila ng permit for tree cutting. So hindi ko alam kung nabigyan na sila ng LGU for tree cutting permit. But sa LGU naman po is alam naman namin na talagang pro-mining siya dahil nga sa pag-i-endorso ng minahan. At sinasabi niya kasi palagi na may batas ang mining dito sa Pilipinas. Binibigyan diin ng mga tagapagtaguyod ang pangangailangan ng agarang aksyon, pambatas laban sa mga operasyon ng pagmimina at ang limitadong benepisyo sa ekonomiya para sa mga lokal na komunidad. Ang kaganapan ay nagtatapos sa isang sigaw laban sa industriya ng pagmimina at paglulunsad ng isang ulat na naglalarawan ng mga paglabag sa karapatang pantao na kaugnay ng mga aktibidad ng pagmimina. Amin pong panawagan is sana pong makansila na yung kanilang NPSA at yung kanilang ECC dahil po sobrang apektado na po yung aming isla. Mayroong environmental violation yung mining company or may non-compliance siya doon sa kanyang obligation according to the contract. So kung ang ating tinitingnan ay meron bang neglect o kakulangan si local government doon sa documentation ng mga sitwasyon nila, meron. Dapat nagpatawag ng public consultation, dapat nagkaroon ng process yung sangguniang barangay, sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan na publicly doon pinag-usapan kung magbibigay ba ng endorsement. In all those cases, nag-submit ng petition of opposition or mga resolutions against the mining projects in these sites of struggles. Doon, merong mga kakulangan yung local government na hindi nila napakinggan, hindi nila binigyan ng due process. At ang lagi sinasabi ng local government, wala na tayong magagawa dyan. Which is, wag ipamina! Para sa Ipamana! Wag ipamina! Ipamana!